Praise God. Purihin po ang Panginoon sa muli. Magandang umaga po sa bawat isa. At kumusta po ang nagdaan nating Christmas and then New Year. Purihin po ang Panginoon. At ngayon, patuloy na ho tayong dumako sa ating pag-aaral. Samahan niyo po ako sa aklat ng Ezekiel, chapter 36 verse 26 to 27. Kaya lang umpisahan ko po ng 23. Sabi po rito, Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Verse 26, Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Verse 27, Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po tayo ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa patuloy na pag-iingat, patuloy na pagsama mo sa kabuuan ng year 2025, Panginoon. Maraming challenges, Panginoon, ngunit higit na nakita namin at naranasan ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa pagsama mo sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Patuloy mo po kaming pagkaisahin sa isang espiritu mula sa iyo. Salamat nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Linisin mo po anuman bagay na marumi sa iyong paningin. Salamat nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pag-aralan ay pinamagatan ko po itong bagong puso at bagong espiritu. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 5:17, ngunit ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Madali ho unawain pero mahirap isakatuparan. At madali sabihin pero mahirap isagawa. Nababasa natin ang salita ng Diyos pero hindi natin lubos na nagaganap. Bakit po? Ang sabi nga po dito, kadalasan sa tao ang pagbabago ay nasa isip lamang or nasa bukang bibig lamang. Walang ebidensya na makita sa gawa. Kaya nga sinabi sa Tito 1:16 na ang sabi nila kilala nila ang Diyos, ngunit pinabubulaanan naman sa kanilang mga gawa. Gayon din po sinabi sa James 2:17 na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Gayon din po sinabi sa 1 John 3:18 na kaya nga, mga anak, umibig kayo hindi sa wika lamang, kundi ipakita ninyo sa inyong mga gawa. Sapagkat sinabi sa John 15:6 na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya, hindi tayo makapamumunga kung tayo hindi nananatiling nakakabit sa puno. Kaya mga mahal kong kapatid, itong pag-aaralan natin, papaano po ba magagawa ang totoong pagbabago na dapat ipamuhay ng mga lingkod ng Diyos. Sabi po sa verse 26, napakagandang pangako ng Diyos na bibigyan tayo ng bagong puso. Ang masuwayin mong puso ay gagawin niyang masunurin. Na ito ang inaasahan ng Diyos sa mga nakipag-isa sa Kanya. Papaano po natin mararanasan ang pagbabago? Ang sabi po sa Matthew 11:28, lumapit tayong lahat na napapagal at nabibigatan sa ating pasanin, at tayo bibigyan ng kapahingahan. Alam niyo ho, tunay na may kapaguran ang mamuhay sa mundo. Oo, masaya, pero ang kahinatnan nito, di natin alam kung saan. Sabi nga ang paanyaya ng Panginoon, kapahingahan sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa ating kaluluwa, kundi sa ating pagbabago sa buhay,
Di natin kaya mag-isa, kaya kailangan natin ang Panginoon. Sabi nga sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Di ba? At sinabi nga ho na, sabi nga sa Hebrews, huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Pinatawad na tayo. Ipamuhay na lang natin yung kanyang salita. Kung ano yung sinasabi niya, sundin po natin para hindi tayo mahirapan na sumunod. Hindi natin namamalayan, tayo po pala ay pinananahanan na ng banal na espiritu na siyang katunayan na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya, papaano natin to gawin, mga kapatid? Paano natin gawin? Opo, nakalapit na tayo sa Panginoon. Opo, nananampalataya tayo na pag lumapit tayo, lalapit ang Lord sa atin. Pero paano natin gawin? Number 1, kapatid, Gawa 3:19. Magsisi tayo ng buong buo. Magsisi ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Yan ang number 1. Gayon din po sa unang pagmi-minister nila, maging si Juan Bautista na inutusan ng Diyos sa mauna. Ano ang unang ipinangaral ni Juan Bautista? Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kasalanan. Number 1 po yan. Dahil pinahahanda ng Diyos sa pamamagitan kay Juan Bautista na iayusin ang puso, ayusin ang relasyon ng tao para sa Panginoon. Para ang Panginoon ay malayang makapasok sa ating mga puso, ang kanyang presensya. Kaya, yun po ang kauna-unahan. Gayon din po sinabi sa Joel 2:19. Sinabi rin po yan na magsisi tayo. Kaya mga kapatid kong minamahal, sinabi sa 2 Chronica, chapter 7:14-15, kung tayo'y magsisisi at hanapin ang ating Panginoon, at ang kanyang bayan magpakumbaba, diringgin tayo ng Panginoon. Ang sabi po, magsisi at talikdan ang kanilang kasalanan. Yun po ang sinabi ni Jesus, maging sa Matthew chapter 4, verse 17, kung di ako nagkakamali. Ganon din sa Matthew chapter 3, verse 2, pahayag ni Juan Bautista, pagsisiyan at talikdan. Ang nangyayari po sa tao, pagsisisi, kinat na po doon, wala na yung pagtalikod. Yun po ang dapat nating hanapin, na wag ihiwalay yung pagsisisi at pagtalikod para ang Diyos ay manahan sa atin. Number 2, sabi nga ho, pananahanan tayo ng banal na espiritu. Ang kahalagahan ng banal na espiritu, John 14:16, sabi ni Jesus Christ, bibigyan pa kayo ng isa pang patnubay, walang iba, ang banal na espiritu, upang siya ang magpapaalala sa lahat ng salita ng ating Panginoon. Ganon din po sa John 14:26. Kaya napakahalaga ng banal na espiritu. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Yung bibigyan tayo ng banal na espiritu. At sinabi sa Ezekiel 27, para tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Sabi nga sa Ezekiel 26, ano po ba yung sinabi? Sabi niya sa 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Pag wala ang banal na espiritu, walang conviction. Dahil maliwanag sinabi sa Pilipos chapter 2 verse 13, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa na maisagawa mo ang mga bagay na ito. Kaya ito ang katiyakan na tayo ay mga anak ng Diyos. Ephesians 4:30, ingatan po natin na huwag mabigyan ng kapighatian
ang banal na Espiritu sapagkat ito ang kapangyarihan at katibayan sa takdang panahon na tayo'y mga anak ng Diyos. Mga kapatid kong minamahal, kumusta po? Meron na ba tayo nitong tatak? Pagkakakilanlan na tayo mga anak ng Diyos, tayo mga lingkod ng Diyos? Nawa mga kapatid, matagpuan sa bawat isa sa atin yan. Ayon sa sinabi, ito ang ating kapangyarihan ayon sa sinabi sa Ephesians 6:10 na sabi nga doon, ang nakipag-isa sa ating Panginoon ay patuloy natin na tayo ay maging matatag sa kapangyarihan ng pakikipag-isa sa ating Panginoon. Kaya, ayan, kaya ano po ang dapat gawin natin mga kapatid? Huwag natin ikahiya ang pakikibahagi ng salita ng Diyos. Ayon sa sinabi sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang mang-aaliw, John 14:18, and then Matthew chapter 5 verse 4. Sabi nga doon, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalipin sila ng Diyos. Bakit po kailan tayong magkaroon ng pagbabago? Sabi nga po sa Roman 12:2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay at karapat-dapat at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito ang handog natin na buhay, yung makita sa buhay natin yung katangian ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi, mag-iba na kayo. Humiwalay na tayo sa mundo. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Sabi nga. Gayon din po sa sinabi sa Hebrews 13:14 to 16 na ang lahat ay hayag sa Panginoon. Sabi nga, gusto ko pong buksan yung Hebrews. Sabi po sa Hebrews 13 verse 12. Sapagkat hindi 14 po, sapagkat hindi rito sa lupa ang palagi ang bayan natin at ang hinahanap natin ay ang bayang masusumpungan sa panahong darating. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng lahat ng pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Iyan ang haing kalugod-lugod sa Diyos. Gayon din po sa sinabi sa 1 John chapter 3 verse 8 na ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Gayon din po sinabi sa Colossus chapter 3 verse 20. Ito ang application dapat ng isa ng Kristiyano. Isa-isip ang mga bagay panlangit. Ito ang sekreto upang lagi tayo na meron revelasyon galing sa Panginoon. At yung presensya ng Diyos, maramdaman natin na laging sumasa atin. Kaya, pag ang isang Kristiyano, lalo na mga kapatid kong minamahal, patawad. Kung ikaw ay kasama sa praise and worship team, hanggat maari, ipakita mo yung sinasabi ng kapangyarihan na 2 Corinthians 5:17. Kung ikaw noon naninigarilyo, ngayon na nakipag-isa ka sa Panginoon at ginagamit ka sa praise and worship, hanggat maari, wag mo na yan gawin.
Hindi pwede magsay-sigarilyo ka muna, pagkatapos aakyat ka sa stage para pagamit. Hindi po alam niyo hon, para bang ako pag ganun, may nararamdaman po akong di maganda. Yung ganong sitwasyon, na alam kong ginagamit na sa praise and worship, pagkatapos makita mo ganun ang gawa. Please lang, mga praise and worship, hindi lang sa bisyo ng paninigarilyo. Yung ating attitude bilang praise and worship, kasi nasa inyo nakasalalay ang introduction or ang presensya ng Panginoon na kayo ang magdadala sa loob ng kongregasyon. Nakaugnayin ng Diyos ang bawat isa. Samahan tayo. Kaya hanggat maari, kung noon year 2025, ginagamit ka na sa praise and worship, ginagamit ka sa ministry, mayroon ka pang bisyo, meron ka pang ginagawang makamundo, please lang, maging seryoso na tayo. Alisin mo na yan. Dahil hindi mo nabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Dahil, sabi nga ng Panginoon, hindi maaaring magsama ang langis at ang tubig. Kaya nawa mga kapatid, pahalagahan natin yung salita ng Diyos. 2 Corinthians 5:17. Ito po ang conclusion mga kapatid. Ito po ang dahilan kung bakit isinilang ang Panginoon at kung bakit namatay ang Panginoong Hesus Kristo. Isinilang para tayo bigyan ng pagkakataon na makalapit, makapagsisi, at namatay para tubusin yung ating mga kasalanan. At para tayo bigyan ng bagong buhay na maging karapat-dapat. Sabi noon, may karapatan na makatawag ng ama-ama ko at may karapatan na tayo ay kasama sa magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga mahal kong kapatid, pahalagahan po natin yung John chapter 3 verse 3. Na kailangan ang isang tao ay maipanganak na muli upang pagharian ng Panginoon. Mga kapatid kong minamahal, hawakan natin ang pangako ng Diyos. Ezekiel 36 verse 26 to 27, bibigyan ka ng pusong masunurin, ang puso mong masuwayin ay gagawing pusong masunurin. Bakit po? Upang masunod natin at makalakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin ka, Panginoon. Nawa, year 2026, anuman mga bagay di natin nagawa, lalo sa pamumuhay Kristiyano, tulungan natin sarili natin na disiplinahin na wag na itong isagawa ang mga bagay, lalo pang mundo. Kung ikaw ay worshiper kay Lord, para kay Lord ka na. Huwag ka na mag-worship sa mundo. Hayaan mo na. Ipagkatiwala mo na yun sa mga taga-mundo. Pero ikaw, na ginagamit ka ng Lord, siya lang ang iyong pupurihin. Sasabihin nyo, ikaw lang, O Diyos, ang aming pupurihin. Pagkatapos ng church, pupunta na sa labas, magbibidyo okay na. Nasaan yung sinabi mo? Si Lord lang ang pupurihin na nagbibidyo okay ka. Hindi na, okay lang kung Christian, ay kung gawa ng mundo. Pinuri mo na ang kaaway, ang mundo, di ho ba? Kaya nawa mga kapatid, maging seryoso tayo sa pagiging lingkod ng Lord upang patuloy tayo na pagpalain sa lahat-lahat ng bagay. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 9:8, kayang ipagkaloob ng Lord higit pa sa ating pangangailangan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ako nun di ko kaya baguhin ang buhay ko. Totoo yan. Pero nung nakita ng Lord na gusto ko nang isuko ang buhay ko, ayaw ko na ng ganitong bisyo, ayaw ko nang magsugal magdamag, ayaw ko nang mag-inom, ayaw ko nang magmura, lahat. Nung makita ng Lord na totoo, ang puso kong lumalapit sa Kanya at sinusurrender ko sa Kanya, binuhusan ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu
upang masunod ko ang kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa kadakilaan niya at katapatan. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay. Patuloy kang gumagawa sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Patuloy namin pinasasakop ang kabuuan namin pagkatao, Panginoon. Lord, sinusurrender namin ang buong pagkatao namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos sa patuloy inaanyayahan na magmaniobra sa aming buhay. Salamat nga po, Ama. Pinupuri ka namin at dinadakila para sa iyo ang kapurihan. Amen at amen. To God be the glory po.